Unang-una sa lahat mga kaibigan. Uy, grabe. Grabe mga kaibigan. Ay nako. Nakatipid ako. Kamusta mahal? Mabuti. Parang inaantok ka. Naantok na ako dito, nakaupo. Nakaupo ka lang na inaantok? Mas binibigyang halaga nila yung yung hindi ka malilate sa trabaho kaysa yung nagkakamali ka paminsan-minsan sa trabaho. Lutong-luto na yung mga itlog ko mga kaibigan, grabe. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayon lang po tayo nakapag-vlog, no? At pupunta po ako dun sa aking pwesto. Uy, parang mainit dun. Malilim. Dun po tayo magla-lunch break, no? Mga kaibigan, let's do this! Ayan mga kaibigan, nandito na tayo sa ating pwesto. Buti na lang may lilim dito, no? Yan. So, dito po ako, kadalasan pag walang mga tao rito. From here naman mga kaibigan, hanggang doon sa trabaho ay siguro mga lang. Mga kulang-kulang 1 kilometro, kaya malapit lang sa amin to. No? So, kain na tayo, kain na. Grabe. Ayun. Yun, di ba? So, kumain tayo. Uy, nakalimutan ko yung tissue ko. Ito, 2 itlog, 2 saging at saka 1 mansanas yung tanghalian natin mga kaibigan. Ay nako, ang dami kasing trabaho mga kaibigan, kaya nagmadali ako kaninang umaga, no? At hindi na ako nakapag-vlog, no? Dito kasi share ko lang to mga kaibigan, no? Dito sa Germany ay very napakahalaga yung punctuality, no? Kailangan hindi ka malilate sa trabaho. May appointment kasi ako kanina, kaya yun. Mas binibigyang halaga nila yung yung hindi ka malilate sa trabaho kaysa yung nagkakamali ka paminsan-minsan sa trabaho, no? Kasi pag hindi ka nalilate, ay syempre yun bang relasyon yun ng employer at saka employee ay yun bang trust ay madidevelop. So yung tiwala, no, ng employer ninyo na yun, pag may kailangan sa inyo, kailangan ipagawa, ay yun, may tiwala na tatapusin natin yung ating trabaho on time, diba? Magdi-deliver tayo ng malinis, on time, at mabilis na trabaho. Yun lang naman, no? Kapag na natin yan, edi wala na. May may security na tayo, di ba? Basta i-train natin yan, lalong-lalo na dito sa Germany. Inulit ko, huwag kayong malate. Pangalawa, malinis na trabaho, no? Pangatlo, huwag kayong malate na i-deliver yung pinapagawang trabaho sa inyo. At yun, sa abot ng inyong makakaya ay mabilis ang trabaho. Yun lang naman. Tapos siyempre pag may tiwala na yung boss ninyo sa inyo, di wala nang problema. Ganun din naman sa atin pag tayo may mga trabahante, di ba? Ni-expect naman natin na may tiwala tayo sa pagkakatiwalaan natin yung ating mga trabahante na binibigyan ng sweldo, sinasahuran, di ba? So yan. Isa pa, mga kaibigan, no? Ayaw ng dito. Tapos siyempre, pag sa trabaho, i-priority natin yung trabaho.
Pag sa private, ay syempre private. Wala nang kinalaman yung trabaho dyan. Diba? Nung una mga kaibigan, hindi ko parang mahirap kong ihiwalay yung trabaho at saka yung private life ko. No? Pero ngayon, at least na, ano ko na train ko na yung sarili ko. No? Kasi, stress lang ang ano niyan. May stress ka lang ng may stress pagka ganyan. Akala ko nasira to kasi muntik na tong nag-expire. Hindi pala. Matatagalan pala. Mga kaibigan, kain tayo. Balik ako sa trabaho at saka siyempre uwi tayo mamaya. Ang problema ko nga lang, grabe yung init mga kaibigan. Oh my goodness. 30 degrees. So kailangan maglakad tayo para makatipid din tayo, no? Diba? Ayun ako, grabe. Napansin ko nung nagda-diet ako, naglalakad ako, ang dami ko palang natipid. No? So, kain muna tayo mga kaibigan. Tapos na yung pagkain natin mga kaibigan, no? At syempre, dahil naluluto na yung paa ko sa init, tinanggal ko muna yung sapatos ko mga kaibigan, no? Para mahanginan naman yung paa natin, no? Tapos yun, maghintay tayo ng matapos yung break time natin. Medyo mahaba-haba yung break time ko ngayon mga kaibigan, kaya yun, meron pa tayong mga 25 minutes. Tapos balik trabaho, tapos uwi na tayo, no? Tapos yun, ikukwento ko yung mga na-experience ko sa aking pagda-diet, no? So, daming train ngayon train na naman. Kanina pa daan yung mga train dito. Lutong-luto na yung mga itlog ko mga kaibigan. Grabe yung init, my goodness. Parang madumi yung ano natin, yung camera natin. Okay lang ba? Ayan. So, maglalakad-lakad tayo. Ay nako, buti na lang may paunti-unting lilim kagaya nito. So pauwi tayo mga kaibigan. At malapit lang dito ay nandun po si Mrs. at si Liam. So ko sila saglit, i-meet ko sila saglit, no, bago tayo magpatuloy sa ating paglalakbay, no? Ay nako, grabe yung mga itlog ko, my goodness. Ang init, 32 degrees Celsius na mga kaibigan. Dito po mga kaibigan yung maliit na mall dito sa Augsburg kung saan kami nakatira, no? Dito tayo nagsha-shopping kung may perang napulot tayo, no? Hanggang pulot lang. Siyempre pag wala tayong napulot na pera, di wala tayong mga kaibigan, no? Wala tayong pang shopping. Ay nako, malapit na tayo mga kaibigan. So dito tayo, mag shortcut tayo rito. Nandito na tayo mga kaibigan. Ayan, kita ko na sila. Pero pare, bakit sila lang? Kasi may i-meet sila dito no? Kamusta mahal? Mabuti. Parang inaantok ka. Inaantok na ako dito, nakaupo. Nakaupo ka lang na inaantok? Nasaan na sila? Wala pa, malate na sila. Malate pero nag-message? Oo, nag-message na. Okay. May tubig ka dyan kasi wala na akong tubig. Pero naubos na yung tubig ko. Pagki-open mahal. No.
Bakit? Ayan. So, mag-rest. Oo, mag-rest muna ako rito. Grabe ang init, mahal. Ano? Oo, mainit talaga. Grabe. Black pa yung damit mo. Oo. Parang feeling ko mababaog ako rito. Maluluto yung mga egg cells ko. Nakapagpahinga na ako. Okay. Umuwi na ako kasi gutom na ako. So enjoy your days, mahal. Oo, naantok nga ako dito. Ay, sige. Mamihat maya, mag-ingat ka. nandyan na yung mga yun. Oo, 10 minutes pa daw, sabi nila. Let's go. Na-survive natin. Na-survive natin yung ating kapaligiran. Ay, naka. Uy, napakaano rito. Parang ano, malamig dito. Malimig. Cool. Sabi sa German. Malamig dito, mga kaibigan. At tayo naman ay kumain tayo, mag-prepare tayo ng pagkain natin, mga kaibigan. Ano? Ayan. Aha. Meron tayong ingredients dito, yung natira nila misis. Ang kakainin natin ay, mga kaibigan, yung kinakain dito na bowl, rice bowl. Ang nakalagay dito, mga kaibigan, meron tayong, sandali ha. Oh, ha? Iyan. Meron tayong laks, yung salmon na smoke. So, ilagay natin dyan yung ating laks. I mean, yung salmon natin. Parang mabibitin ako dyan, Tapos, meron siyang sauce na ginawa, oh. Hindi ko alam kung anong ginawa niya dito, no? Lagyan natin ng sauce. Oh, di ba? Tapos, yung sibuyas. Lagyan na natin ng sibuyas. Ayun. Tapos, yung sesame seeds. Tapos, ito yung rice bowl. Parang ano lang naman to, yung sushi. No? Ito yung lagi nilang in-order pagka pumunta kami sa sushi restaurant. Tapos yung avocado. Pero yung avocado, hindi pa siya hinog. No? So, mas maganda sana kung may hinog na avocado. Pero ang tigas-tigas pa, oh. Hindi pa to hinog. Sayang. Yun lang naman, mga kaibigan. Oh. Very simple. Ngayon naman, kakain tayo, mga kaibigan. Ayabaw. So, ayan, mga kaibigan. Ngayon, napansin niyo siguro na kumakain na ako ng 2 beses, no? So, pinalitan natin yung ating diet, no? Sa lunch natin, yung light food lang. Tapos pag umuwi tayo, pwede o kaya pwedeng hindi. No? Kasi minsan talagang isang basics lang akong kumakain. Minsan 2 beses. Ang ginagawa ko kasi, mga kaibigan, pagka hindi ko kailangan ng pagkain, hindi na ako kakain. No? Pero pag talagang nanghihina na ako at kailangan ng katawan ko yung pagkain, doon ako kakain na talaga. Mapipilitan akong kumain. No? Lalong-lalo na ngayon, mga kaibigan. Dumarami ang trabaho natin. Ay, syempre, hindi tayo makapag-concentrate kung laging gutom, di ba? Oh, mabilis na sarap ng sauce. Oh, di ba? Ang sarap. So yun ang gagawin natin, mga kaibigan. Ngayon naman, mga kaibigan, syempre gusto kong i-share yung ating na-experience sa ating pagda-diet, no? Unang-una sa lahat, mga kaibigan,
Uy, grabe! Grabe mga kaibigan! Ay nako! Nakatipid ako! Yun ang unang-unang advantage dyan, mga kaibigan. Makakatipid ka. Siyempre, kung yung pagdadayat na ginagawa ko ang gagayahin po ninyo. Kasi mga kaibigan, halos kumbaga hindi na ako nagluluto. Ang kinakain ko lang yung mga simpleng pagkain lang na hilaw. No? Kagaya ng prutas at saka kagaya ng vegetables. For example, yung pipino, kamatis, di ba? Pare-parehas lang naman yung kinakain ko. Tapos, para sa protein naman, bumibili ako ng itlog. No? Pero hindi ako kumakain ng rice. Kung nandito lang ako sa bahay, yun. Noong isang beses pa ako kumain, ay dito ako kumakain. Kung talagang hindi na kaya. No? Yun lang naman mga kaibigan. Tapos, siyempre, yung iba naman, meron, nabobole ka na naman! Yung iba naman mga kaibigan, siyempre, mas magastos kasi iba yung pagdadiet nila. Depende kasi sa taste ng tao yan. Ako, yung mga simpleng ano lang, para iwas gastos, unang-una sa lahat, at saka healthy living ba. So, yun ang iniisip ko doon. At saka, ako naman kasi mga kaibigan, nakakatipid rin ako dahil hindi na ako gumagamit ng sasakyan. No? Siyempre, pag may pupuntahan kaming malalayo at hindi kayang lakarin, ay siyempre, gagamitin yung sasakyan. No? Naglalakad o kaya paminsan-minsan lang naman, nagbibisikleta. No? So, siyempre, makakatipid ka din. O, di ba? maraming advantage eh. O, hindi ka na magsasayang ng oras na luto, di ba? Makakatipid ka ng pamasahe o gas. At saka, yung mga na-experience ko pa ay yung, siyempre, yung sa health. No? Hindi na ako, magmula nung naglalakad-lakad ako at medyo paunti-unting exercise, hindi na ako yung madalas mapagod. Oo. Kasi from basement lang hanggang dito sa taas noon, ay grabe hinihingal na ako. Pagod na ako. Ngayon, hindi na. At saka kahit na yun bang lagi akong nagugutom, parang mas malakas pa ako kaysa nung lagi akong busog. No? Grabe kasi ang ginagawa kong kumain noon, mga kaibigan. No? Breakfast, lunch, dinner, tapos may mga 2 beses na merienda, tapos may midnight snack pa. Tapos yung mga kinakain ko talagang matataba. No? Yun. No? Tapos, yun, maganda yung pakiramdam, magaan. Kahit ilang kilo lang yung nabawasan sa akin, parang ang laki ng impact. No? Kasi, kaninang umaga, 95.8 yata or 7 ako. Nung nag-umpisa akong nag-diet, mga kaibigan, 101.4 or 0.3. O, diba? So, siguro mahigit 20 days na. Hindi ko alam kung pang ilang araw ngayon. Hindi ko alam. So, yun mga kaibigan. Basta more than 20 days. Tapos, yun yung ko rin, yung kasi high blood ako mga kaibigan at mataas yung blood pressure ko. Paminsan-minsan medyo parang nahihilo-hilo ako. Nawala rin yun. No? Yun ang mga na-experience ko. No? So ang ang side effect lang yan, mga kaibigan, yung lagi kang gutom. Pero yung mga unang araw lang yun. Tapos after 15 days, mararanasan mo rin yun. Pabalik-balik yun. Pero pag nasanay ng katawan mo, okay na. Ako naman, ang problema ko ngayon,
Yung saan ako kukuha ng lakas pag nagtatrabaho ako. Ayun. Tapos madalas pa akong nagmamaneho. No, baka walan ako ng malay dyan dahil sa gutom. No. So, yun. Yun ang mga na-experience ko. At syempre, pag may nakalimutan akong ikwento sa inyo, ay syempre, ikukwento ko rin. Diba? Mag-share tayo. No? Kasi, habang tumatagal, may mga bago siguro akong maranasan. No? Na mga pwede kong i-share sa inyo. Basta, ang gawin lang natin, subukan natin at pilitin natin, lalong-lalo na yung mga overweight na kagaya ko. No? Kalimutan na natin yung kalimutan na natin yung pagtitipid, no? Ang importante naman yung kalusugan. Di ba? Yun ang isipin natin. No? Ladies and gentlemen,